sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 8, verses 16 down 24. Ayan. Ito sabi, 2 Corinthians chapter 8, verses 16 to 24. Subalit salamat sa Diyos na naglagay ng dayunding pagsisikap para sa inyong puso ni Tito. Sapagkat tinanggap niya hindi lamang ang aming pakiusap at palihas sa siya'y lalong sumidasi, siya ay patungo sa inyo sa kaniyang sarili. Loban. Verse 18. Sinusugo namin kasama niya ang kapatid na kanila sa mga iglesia dahil sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At hindi lamang iyon, siya ay hinirang ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyaya. Ito, aming kasiwaan sa ikalulungan ng Panginoon. At upang ipakita ang aming pagnanais, iwasan namin ito upang kami sisihin tungkol sa kasaganaang ito na aming pinangangasiwaan. Sapagkat isina sa alang-alang namin sa mga bagay na papuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, hindi maging sa harapan ng mga tao. Verse 22. At kasama nila ay sinusuko namin ang aming kapatid na maraming ulit naming napatunayang masikap sa maraming bagay. Subalit ngayon ay higit pang masikap dahil sa kanyang malaking pagtitiwala sa inyo. Kung may dito, siya ay aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo at para sa aming mga kapatid. Sila ay mga sugo ng mga iglesia ang panuwalhatian ni Kristo. Verse 24, kaya ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoon sa nabasa at salita. Ang ating ginawang paksa ay God's word must be done with integrity. God's work must be done with integrity. Pati tatagalugin, dapat gawin natin ang ministeryong ito ng mayroong integridad. Okay? Sinabi natin integrity, tayo ay kinakailangang maging maingat. Tayo yung Kristiyano o mananampalataya sa iglesia na mapagkakatiwalaan. Okay? So, number 1, point natin ay genuine concern. Okay? Genuine concern, yun ang number 1. At yung point 1 na yan, makita natin sa verses 16 hanggang verse 18. 16, 17 to 18. And the second point, godly accountability. Yan ang pangalawa, godly accountability. So, pag sinabi naman natin accountability, sa Tagalog ay pananagutan or pagiging answerable. Pagka mayroong nangyaring kakaiba o hindi naasahan o mayroong supply sa naging ulat at particular sa pananalapi. Kasi pera ang pinag-uusapan, koleksyon ang pinaka-highlight ng ating
discussion ng ating pag-aaral, ikaw, bilang in-appoint o inilagay o inatasan sa ganitong klase ng tungkulin, ikaw ang siyang mananagot. Yun ang ibig sabihin ng accountability. Makikita naman natin yung second point natin, godly accountability sa verses 19 hanggang 20. Okay? 19 hanggang 20. Ang ating last point, the third point natin is visible love. Visible love. Kitang pag-ibig. Yan naman yung ating makikita sa verse 24. Okay? Nakuha nyo yung lapat ng ating outline. So God's work must be done with integrity. Number 1, genuine concern. Number 2, godly accountability. Number 3, visible. Tayo ngayon ay nasa verses 16 hanggang verse 24. Okay? So yung mga talatak na yan ay hindi natin siya pwedeng ihiwalay sa previous chapter. Nasa chapter 8 tayo, di ba? So hindi natin makikita ng buo yung picture o yung mismong konteksto ng verses 16 hanggang 24 kung hindi natin babasahin yung chapter 7. Okay, sa 2 Corinthians chapter 7, makikita o mababasa natin kung si Pablo, nag-develop siya ng magandang relationship sa mga taga-Corinto. Okay, mababasa natin yun sa verses 2 hanggang 7. At doon din natin makikita o mababasa yung pagdating dito ni Tito. Titus. At sa sumunod na verse, sa verse 8, mababasa natin si Pablo ay sulat sa mga taga-Corinto. Yung naman ang sulat niya ay correction, admonition sa kanila. So, itinutuwid ni Pablo yung mga maling gawi ng taga-Corinto, yung mga mananampalataya roon. At salamat sa Diyos dahil naging maganda yung kanilang response, naging tugon sa sulat na iyon. Binanggit nga doon si Pablo na malulungkot kayo, pagdaramdam kayo, pero sabi niya, sandali lang. Kumbaga, pagka naman pinagsasabihan ka, makaramdam ka talaga ng kirot ng sakit. Kasi nga, tatamaan ka talaga eh. Pero, sabi ni Pablo, sakit pero panandalian o sa maikling panahon lamang. Ang kagandahan, sabi ko nga, umugon sila ng maayos, ng tama. Dahil sa mga sumunod na mga verses, mababasa natin roon sa chapter 7 na ang mga mananampalatayang ito, particular sa mga mananampalataya sa Corinto, ay nangagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Nagsisi sila sa kanilang mga maling gawi, na sila ay nagpahayag ng kanilang mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pagkita rin natin sa mga sumunod na verses, sa mga huling mga verses ng chapter 7, na ang mga taga-Corinto, ginawa nila ang at saksi roon si Tito. Napatunayan yun ni Tito na naging paayos yung kanilang ugnayan sa harapan ng Panginoon. Ngayon, pagpasok sa chapter 8, ito na. Nagkaroon na ng pagpapanibago, paglilingkod, pagpapanibagong pagsunod nila sa ating Panginoon. Kumbaga, nagkaroon dito ng renewed obedience para sa Panginoon. So nakita nga natin sa mga nakarang pag-aaral
verses 1 hanggang verse 5. So chapter 8, ha? Chapter 8, verses 1 to 5, nakita natin doon, ibinigay ni Pablo yung mga iglesia sa Macedonia. Ano yun? Sino-sino yung mga yun? Philippi, Thessalonica, at Berea. So nakita natin doon na yung kanilang pagbibigay ay mula sa biyaya ng Diyos. Dahil sa binagong puso ng Diyos. At yung nakaraan naman na pinag-aralan natin sa verses 6 hanggang verse 15, nakita natin doon yung supreme example ng pagbibigay. Na yung ating pagbibigay dapat nakasentro kay Kristo. At yung pinakamodelo o yung tawag nating na supreme example or model ng ating pagbibigay ay si Kristo mismo. So, nag-fall sa verse 9 yung ating conclusion o yung ating inspiration sa pagbibigay. At ngayon, dito tayo sa verse 16 hanggang verse 24 na para bang nagkaroon ng transition. Transition from theology ng pagbibigay, theology of giving, to papunta sa proper or good administration ng collection. Kanya, merong collection na mangyayari. At yung collection na yon dapat pangasiwaan yun ni Pablo ng Diyos. Okay? So, ang context, simpleng context, verses 16 hanggang 20, mayroong gaganaping koleksyon. At yung koleksyon na yun, mapupunta para sa mga banal. Mapupunta yung koleksyon na yun, pera na manlikom nila sa mga tunay o higit na nangangailangan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Sudan niyo ako. Jerusalem. Now, unang punto. Genuine. Sorry. Sa verse 16, nagpapasalamat si Pablo dahil sa ginawa ng Diyos sa puso ni Kristo. Ang Diyos ang dapat luwalhatiin, bigyan ng karangalan, ng papuri, at totoo na pasasalamat dahil sa ginawa ng Diyos sa puso ni Tito, na inilagay ng Diyos yung pagsisikap, yung earnest care. Sa King James Version, kung yan ang inyong awa, ang nakalagay doon ay earnest care. Ang ibig sabihin, meron siyang totoong pagmamalasakit. Na hindi lang si Pablo ang mayroong malasakit sa mga taga-Corinto, even itong si Tito, si Titus, meron siyang malaking pagmamalasakit sa mga mananampalataya sa Corinto. Meron siyang malasakit sa pangangailangan ng mga kapatid nila sa pananampalataya na higit na nangangailangan, na naghihikahos yung mga banal doon sa Jerusalem. Diba't napakaganda rin na maging karakter natin ito bilang sa mananampalataya. Na tayo gaya ni Tito ay magkaroon din sana, ilagay din sana yan ng Diyos sa puso natin na meron tayong pagmamalasakit sa ating kapwa mananampalataya. At yung verse 17, pakita pa natin dito na hindi yun ginawa ni Tito, hindi yun gagawin ni Tito dahil siya ay inutusan ni Pablo. Hindi dahil siya ay pinilit ng sino man. Ang binanggit doon ay siya ay patungo sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Meron siyang pusa, pagpupusa. Hindi siya pinilit.
O kaya sa ganitong klase ng pagtulong, pagmamalasakit sa kapwa mananampalataya, hindi na tayo kailangan pang turuan, hindi na tayo kailangan pa na pilitin, puwersahin, itulak, na ganito gawin mo. Nakita mo na, nabalitaan mo na ganito ang nangyari sa iyong kapatid, nangangailangan talaga siya ng tulong, sana ganun din, gaya ni Tito. Lapitan natin, ipanalangin natin, sabihin natin, o itanong natin, kapatid, paano ako makakatulong sa iyo? Tutulungan natin siya sa abot ng ating makakaya. Of course, nandun yung first of all, tayo ay mananalangin para sa Panginoon. Pusa, iyon ginawa, di ba, ni Tito. At sa verse 18, natin na meron siyang kasama. Sa verse 18, sabi, isinusubo namin kasama niya. Sinusubo namin kasama niya ang kapatid na tanyag sa mga iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. So yung word doon na tanyag o sa English, praise. Hindi ibig sabihin nun ay magsama tayo ng famous. Magsama tayo ng kilala. Magsama tayo ng sikat. Hindi yun ang ibig sabihin ng salita doon na praise or ng salitang tanyag. No, sinasabi ng talata, no, pagka inaral mo siya, nilaliman mo ang iyong pag-aaral, lalo sa exegesis, makikita mo na yung word na tanyag, ang ibig sabihin nun, mayroon itong kapatid na ito, na makakasama ni Tito, meron siyang good reputation. Kasi sinabing good reputation, meron siyang mabuting pangalan. Meron siyang maayos na pagtotoo. Meron siyang, makikita mo sa kanya na itong mananampalatayang ito, subok ito. Tested ito. Mapagkakatiwalaan ito. Particularly saan? Sa paghawak ng salapi. Sa mga koleksyon na malilikom nila para sa mga kapatid nila sa Jerusalem. Yun ang ibig sabihin ng salita doon. Now, papasok tayo sa verse, sa point 2 natin, which is godly accountability. At dito nga sa verse 19, at ang tinutukoy pa rin na yung kasama ni Tito, sabi at hindi lamang iyon, kundi siya ay hinirang ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin ukol sa biyayang ito na aming pinangangasiwaan sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang ipakita ang aming pagnanais. Ano napansin niyo? Ano nakita niyo sa verse? Hindi lang dito sangkot si Pablo. Makita natin si Tito at makikita rin natin may kasama siya at yung kasama niyang iyon ay inappoint, inatasan, hinirang, ini-elect ng mga iglesia. So kasama na sangkot rito ang buong iglesia. So sila ay accountable sa pangangasiwa na ito. Kaya kailangan natin maging maingat pala. Lalo sa bagay ng pinansyal na aspeto. Bakit? Sabi ni Pablo sa verse 10, tingnan ninyo yung inyong Bible. Sabi niya, iwasan namin ito upang huwag kaming sisihin tungkol sa kasaganaang ito na aming pinangangasiwaan. Kaya sa kasaganaan, abundance sa English, marami. Marami ito na kanilang dapat ayusin. Kaya nga sa church, hindi ka lang basta
magbibigay and then lalagay mo sa offering plate and then bahala na. Parang wala ng accounting. Wala ng maayos na reporting. Na hindi mo na i-report kung ano yung pumasok at kung ano yung lumabas. Dito si Pablo, hindi lang siya ang hahawak. Hindi lang siya ang nakakaalam. Ayaw niya na siya lang yung pwedeng managot pagka nagkaroon ng suspicion. Nagkaroon ng pagdududa sa mga miyembro. Nagkaroon ng pagdududa sa mga churches. Tatanungin nila si Pablo, ano nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Nilalagay niya, inilalatag niya si Tito, kasama nila, yung makakasama niya sa pagpunta sa Corinth para kolektahin yung pera. Kasama rito, involved dito, church. So makita natin, kung church, ang iglesia, tayo bilang iglesia ay accountable. Magiging tayo lahat accountable sa bagay niya. Yes, may nag-aayos ng pananalapi, yung koleksyon na nalilikom natin every Sunday. Pero tayo rin mismo dapat nakabantay. Tayo rin mismo ay naroroon, inaayos, sinisikap natin na mapabuti yung koleksyon na nalilikom. Ayaw natin. Kawawa naman kawawa naman yung leader. Pagka nagkaroon ng sigalot, pagsak ang sisi sa kanila. Lahat tayo dito ay maging accountable. At nais natin din iwasan na iisa lang ang pwedeng humawak ng koleksyon natin. Okay? Now, verse 21. Yung sabi ni Pablo, sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng mga tao. So nakita natin doon yung vertical. Ang nakatingin na yung Panginoon at ang horizontal, ang nakatingin na yung mga tao. Kaya kapag nagbibilang, kunwari, yung pressure, mayroong nakabantay, mayroong witness, mayroong silang binibilang. Meron ba tayong binibilang? Meron naman, di ba? Kasi sila yung nagbibilang. Ang question ay hindi, tama ba yung ginagawa natin, bro? Tama ba yung ginagawa natin, treasurer? So, ayusin namin yun. Aayusin nila, ilalagda nila yung mga pumasok at kung meron man sila i-release, kailangan nilang sulat din yun, ilagay sa report, iuulat sa kongregasyon. The fact na iuulat nila sa kongregasyon, kasi gusto ng church na maging transparent. Kaya yung sinasabi ng talata rito, gusto ni Pablo, maging transparent tayo. Dapat alam ng congregation. Dapat alam ng bawat miyembro ang pumapasok at lumalabas sa church. Kasi lahat tayo accountable. At hindi lang mga leaders ang nag-aayos. Kahit tayo na simpleng o ordinaryong mananampalataya na nagbibigay, may concern ka. Kaya nga pwede mo rin itanong kung magkano balanse, magkano pumasok, magkano ang inilabas, bakit ganito, bakit ganyan.
It's your choice. Meron tayong freedom para alamin yon. Alamin ang mga bagay na iyon. Kasi tayo yung tao o Kristiyano o church na transparent. Na mayroong, yung ano topic natin? Na mayroong integridad. Integrity. God's work must be done with integrity. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan. Maingat, maayos nilang pinamamahalaan, pinangangasiwaan sa lapi ng church. I tell you, and I encourage you, may pagpilisan natin. Pagkalooban tayo ng Diyos, ng mga mana ng palataya, na po pwede nating mapagkatiwala sa bahaging ito. Sa bagay na ito. Either balang araw ay aayusin niya ng ayos ang mga koleksyon na ito. Nangyari man, Bicol ng hawak. Karoon tayo ng Bicol na proven and tested na talagang subok. Talagang mapagkakatiwalaan. Although, hindi sinabi rito na si Tito ay isang diakono, at yung kasama niya, hindi rin sinabi rito na yun ay isa ring diakono, walang sinabi na specific office ang kanilang o ang kanilang tungkulin. Ano ba ang kanilang tungkulin? Sa sinabi lang rito ay particular doon sa verse 23 na ikaw manggagawa sa paglilingkod. Sila yung mga sugo ng mga iglesia para sa kalwalatian ni Kristo. Now, sa verse 22, okay? Verse 22, meron pa silang kasama pa. So, kaya yung pangunahing tauhan dito ay si Tito, number 1, at yung kapatid, yung brother, sa verse 17. At dito nga sa verse 3, meron pa silang isang kasama. At kasama nila ay isinusugo namin ang aming kapatid. Ano sabi na maraming ulit naming napatunayang masikap sa maraming bagay. Subalit ngayon ang higit pang masikap dahil sa kanyang malaking pagtitiwala sa inyo. So yung kapatid na ito, hindi lang siya basta available. Siya rin ay proven and tested. Maganda yung track record nito. Meron siyang maayos na karakter. So kaya, so pagka mag-aatas ka, maglalagay ka ng kamanggagawa, partikular sa maselang gawain ng pinansyal, basta maglalagay lang dyan. Dapat yung taong ilalagay mo, mapagkakatiwalaan. Merong track record. Ibig sabihin, kapag yan ay umawak ng salapi, talagang masino. Talagang mayroong stand principle. Pagka sinabi na ito lang yung budget natin para sa taong ito lang talaga yun. Talagang mahusay sa accounting. Sabihin, mahusay sa paghawak ng salapi. Pagka inilagay mo dyan, yung bulagsak, lumari. Tapos, naiisip palagi gastos, etc. Kaya naman talagang
legit na na pagkakagastusan. Pero nasa tamang disiplina. Dapat may disiplina sa pagtapon. Pag naglagay ka dyan ng hindi organized na tao, asahan mo, yung pananalapi ng church magulo. Puro ka force balancing yung mangyayari. Hindi mo maiuulat kung ano talaga yung inilabas at kung ano yung pumasok. Kasi inilagay mo sa tungkulin ang isang hindi mapagkakatiwalaan. Merong bad track record. So may tatlo. Si Tito, yung kapatid, kasama niya na tanyag. And then sa verse 22, very diligent. Ang makakasama niya na ito. Okay? So masabi natin ngayon, si Pablo, hindi siya basta-basta. Hindi siya magulong leader. Hindi siya magulong apostol. Siya yung tao na organisado. Ino-organize niya. Maayos siyang mga siwat. Particular sa projection. Ganito kaingat, kumbaga. Ganito kaingat si Pablo sa paghawak ng salapi ng Iglesia. Pwede natin sabihin, bakit hindi na lang si Pablo? Bakit? Hindi niyo ba pinagkakatiwalaan si Pablo? Bakit hindi na lang siya? Bakit meron pang ibang involved? Baka magsama-sama pa sila tapos nakakit pa yung pera ng church. Kaya, kasi kasama rin, pinag-usapan natin dito yung account. At hindi naman basta-basta naglagay si Pablo ng kung sino-sino lang. Naglagay si Pablo ng mga taong pagkakatiwalaan. Kaya, ma-observe mo ngayon, ma-assess mo, nag-evaluate mo ngayon ngayong usapin patungkol sa finances. Hindi siya basta-basta. Kayo with me? Kailangan mo maging makinan. Kasi, hindi ka lang mananagot sa tao. Ano sabi ng verse 21, di ba? Di ka lang mananagot sa tao. Mananagot ka specifically sa Diyos. Kasi ginagawa natin ito sa harapan ng Panginoon. Yes, sa harapan ng maraming bagay. Now, sa verse 23, last verse sa tungkol na godly accountability. Verse 23, ito yung dahilan. Bakit sila dapat tanggapin ng mga taga-Korinto? So pagpunta nila sa Korinto, sabi dyan ni Pablo, tanggapin nyo sila. Bakit? Verse 23 sabi, tungkol kay Tito, siya'y aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo. At para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, ang kalwalhatian ni Kristo. Kilala niya ang mga ito. Gaya ng pagtitiwala nila kay Pablo, maging ganun din yung pagtitiwala nila sa mga kapatid na ito. Tingnan niyo yan? Now, last point. Visible that. Verse 24, ayun. Inaatasan, Pablo, makamana ng palabas sa Korinto. Ipakita nila yung kanilang pag-ibig
sa mga kapatid na ito ay darating sa kanila. At yun, ang yung koleksyon na malilikom nila, yun ang magsisilbing expression ng kanilang yung kanilang visible na pag-ibig. Hindi lamang sa mga leaders o sa mga pinadala ni Pablo na ito, o hindi lamang sa particular kay Pablo, kundi sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay, yung kanilang generous giving, yung kanilang pagbibigay ng mula sa biyaya ng Diyos, ay yun ang magsisilbing pagpapakayag nila ng kanilang malaking pag-ibig una sa Diyos, sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga iglesia, sa mga mananampalataya na higit na nangangailangan ng Diyos. So ipakita ninyo sa kanila, sa harapan ng mga iglesia, ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Grabe yung pagkuparangan o pagmamalaki ni Pablo sa kanila sa mga panahon. Ayaw kasi ni Pablo mga sayang. Now, bakit kailangan nilang ipakita yun? Tayo mismo, bilang mananampalataya, ay ipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng koleksyon. Napapangasliwaan ito ng maayos. Na magbibigay tayo ng may karapatan. At alam niyo ba, bakit natin lahat ginagawa ito? Anong reason? Bakit mo ginagawa? Bakit natin gagawin ang lahat ng ito, ang bagay na ito, ang ministeryo na ito, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Bakit? Dahilan, babalik tayo ulit sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi mo, iba't dahilan ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus, ang siyang pinakadahilan. Ibinigay niya ng kusa yung kanyang buhay para sa atin na mga makasalanan. Na kanyang inialay ang kanyang buhay para tayo'y tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan ang dahilan. Iyon ang pinaka-puso ng Ebanghelyo. Yun ang pinaka-puso at pinaka-sentro ng lahat ng ito, ng ating pinag-aaralan tungkol o patungkol sa biyaya ng pagbibigay, si Kristo. Kaya tayo nililingkod. Kristo ang dahilan. Kaya tayo nakakapagbigay ng may biyaya. Si Kristo ang dahilan. Kaya tayo nakapagbibigay ng matapat sa Diyos. At si Kristo rin ang dahilan. Kaya gusto natin na mapangasiwaan, na mapamahalaan ang pananalapi ng church ng maayos, na mahawakan ito ng may integrity. May integridad. Dahil dapat tayo kay Kristo. Amen. Ay mo na lang, Jesus. Kapangyarihan namin Diyos, salamat po sa inyo pong pagtuturo sa amin, sa inyong salita. Ang namin nawa ay magsilbing kalakasan, pagdagdag na kaalaman, sa lahat ng patotohanan na dapat namin pakalagahan
mga siwaan, hawakan, maayos, na may integrity, ang aspeto ng pinansyal. Kahit hindi sa pinansyal, kahit sa iba pang mga bahagi ng ministeryo na ibinigay o ipinagkatiwala mo sa amin. At higit sa lahat, makita namin Yesu Kristo sa lahat ng ito, siya ang pinakadahilan sa pamamagitan niya. Kaya namin magagawa lahat ng ito. Magagawa o magagampanan ang bagay niya. Kaya salamat sa iyo po lahat ng kapurihan at pasasalamat. Tawarin kami sa mga pagkukulang namin na nagawa. Hindi po ka-dugod sa iyong harapan. Hari ka sa aming mga puso. Ikaw palagi namin titignan ang lilingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo ay harap sa ating pagkakaloob.